Welcome back po dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ang topic ko po sa video nito ay tungkol po sa latest update tungkol po sa umiinit na issue ng revision or pag-abolish po ng training program dito sa Japan. So para po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga under trainee and specified skill worker visa holder po na gustong malaman ang latest update tungkol dito, panoorin nyo po ang video nito until the end para po maging aware kayo. Para malaman po natin ang buong story tungkol dito, balikan po natin ang mga naglalabasang balita simula noon. So unang lumabas po ang balita tungkol sa maaring revision o pag-abolish po ng training program dito sa Japan ay noong December 2022, which is last year pa po. Ito ay matapos po na maglabasan ang maraming sunod-sunod na problema na related po sa mga trainee at mga illegal na ginagawa ng mga employer nila. Dagdag pa dito, naglabasan din ang mga actual data na nakalap po ng Japan Immigration Service Agency tungkol po sa mga trainee na nawawala o umaalis po sa kanilang working post. Then pati na din po ang number ng mga employee violating the immigration rules sa pag-employ po ng mga foreigner trainee. Sa mga naglabasang problemang ito, dito po nila napatunayan na hindi na po nasusunod ang main purpose ng training program ng Japan. At nagiging isang solusyon po ang mga trainee sa lumalaking problema ng manpower shortage ng Japan na inaabuso nga po ng maraming company. Upang mabigyan po ng solusyon ang lumalaking problemang ito, nagtayo po sila ng advisory panel na siya mag-aaral sa maaring gawing solusyon sa problemang ito. At noong December 14, 2022, isinagawa po nila ang unilang pagpupulong upang mapag-usapan kung ano nga po ang dapat gawin. Then sa pagpupulong nilang ito, inilabas po nila sa publiko ang kauna-unahan nilang report na kung saan sinabi po nila rito kung ano yung bibigyan nila ng pansin tungkol po dito at ito po ay mga sumusunod. So number 1, dapat nga bang pagpatuloy pa ang training program policy sa ngayon o dapat nang i-abolish ito? Then number 2, dapat bang itong isama na lamang sa specified skill worker or SSWB sa program nila sa ngayon o dapat lang baguhin ang ilang policy ng trainee program nila? Then number 3, ano po ang dapat gawin sa mga umahawak na organization, labor union at iba pang mga trainee na pumapasok po dito sa Japan? So yan po mga tatlong main topic nito na ang kanilang ginawang basihan sa gagawin nilang pag-aaral para po mabigyan ng solusyon ang problema tungkol po sa mga trainee. Then matapos po ang kanilang unang meeting, pinagpatuloy po ng mga member ng advisory panel ang pag-aaral po sa trainee program policy. At noong April 10, 2023 po, inilabas po nila sa publiko ang pangalawang report po nila tungkol po sa ginagawa nga nilang pag-aaral sa nasabing policy. Sa pangalawang report po nila ang inilabas, dito po makikita na medyo meron ng konting clear na detalye kung ano ang nais nilang isagawa. So ang nilalaman po ng pangalawang report nila ay ang mga sumusunod. Una, halos payag ang lahat ng member ng advisory panel na i-abolish na lamang po ang trainee program policy sa ngayon at magtayo ng panibagong kapalit nito na siyang maaring gawin na maaring kunin po ng mga papasok na bagong trainee dito sa Japan. Then pangalawa po, second, ang bagong ipapalit ay hindi lamang nakapokus sa pagbibigay ng education kundi maging ready and prepare po sila upang maging isang acceptable worker po dito sa Japan in the future. Then pangatlo po, maaring payagan nila na lumipat ng trabaho ang isang trainee kung nanaisin niya at maging eligible sila po. Then, pang-apat po, ang mga nakatapos ng training program ay magkaroon po ng smooth transition to SSW kung nanaisin nila upang maging manpower source nila dito sa Japan. Then, pang-lima, magkaroon ng mabigat na penalty sa mga employer na hindi po sumusunod at inaabuso po ang mga foreigner worker na pumapasok po sa kanila. So yan po, sa midterm report nilang ito, makikita dito na mayroong clear na solusyon na sa malaking problema ng trainee program dito sa Japan. Subalit wala pa rin clear na mga kondisyon at ito ay pinangako nila na maaring mailabas po nila sa susunod nilang report during autumn season po of year 2023. Okay? Then, the next report na inilabas po ng advisory panel ay noong June 30, 2023.
kung saan nagbigay po sila ng malinaw na information kung ano ang maaring maging kondisyon kapag isinama na po nila sa policy ang pag-allow sa mga trainee na lumipat po ng employer or company. So ayon po sa kanila, sa report na ilabas po nila, ang pinag-aaral nila sa ngayon maaring gawing kondisyon for employer transfer ay ang mga sumusunod. So number 1, possible transfer kapag nakapagtrabaho na daw sa employer ng more than 1 year. So meaning ang mga baguhan pa lamang sa Japan at di pa nakapagtrabaho sa kanilang present employer ng more than 1 year ay hindi pwedeng makalipat ng trabaho. Then number 2, ang transfer frequency ay isang beses lamang, meaning isang beses lang silang papayagan makapag-transfer ng work within their period of stay in Japan. Then number 3, ang mga biktima ng human rights ay hindi kasama sa mga kondisyon ito. So meaning kung halimbawa biktima kayo ng pananakit ng mga employer, inaboso po kayo, or biktima po kayo ng forced labor at iba pang violation, maaaring makalipat kayo ng employer agad at kahit na ilang beses po. So sa pangatlong report nilang ito, nabigyan lamang ng update ang tungkol po sa isa sa mga policy na maaaring isagaw nila at ito ay yung employer transfer po. Pinagpapatuloy pa din nila ang discussion tungkol po dito at maaaring ilabas nila ang detalye sa kanilang susunod na report po. Then, noong October 18, 2023, inilabas po naman ng advisory panel ang kanilang final report sa publiko tungkol po sa ginagawa nilang pag-aaral sa problema ng trainee program dito sa Japan. Ang report na ito ang siyang magpagbasihan ng Japan government kung aprubahan nga nila ang inihaing idea nito ng advisory panel. So ayon sa mga balita, ang nilalaman ng final report na ipinasa nila ay ang mga sumusunod. So, number 1, i-abolish na daw po talaga ang trainee program policy sa ngayon at gumawa ng panibagong system na kapalit nito. So, hindi naman inilagay sa report kung ano ang tawag sa bagong system nito at that time. Then number 2, sa bagong system, ang magiging layunin nito ay mabigyan ng nararapat na sapat na skill ang knowledge po ang isang foreigner worker within 3 years program lamang. Then number 3, allowed sila makalipat sa SSW program provided na meron silang enough skill sa industry or field of work na lilipatan po nila at meron ding enough Japanese language daw po. Then number 4, allowed din sila makapag-transfer ng employee on the same field po or industry. Subalit kinakailangan sila makapagtrabaho ng more than 1 year at merong enough skill and Japanese language comprehension po. Then last, number 5, para po sa mga accepting organization dito sa Japan, nararapat din na sagutin nila ang ilang part ng expenses na sino-shoulder ng mga foreigner worker na pumapasok dito sa Japan upang hindi sila maging lubog agad sa utang bago pa man magsimulang mag-work dito daw po sa Japan. So yan po ang main rules na isagawa ng advisory panel kung magkakaroon ng pagbabago sa present trainee program policy sa ngayon. So, looking into this po, I think magiging maganda ang resulta dahil magkakaroon na ng konting freedom ang mga trainee na makalipat ng kanilang employer. Also, yung expenses na sasagutin ng mga organization ay malaking bagay din po para sa mga trainee. Marami ding mga nag-react sa bagong policy na inihain na ito ng advisory panel, lalo na sa pag-allow nila na mag-transfer ng employer ang isang trainee. Kailangan din daw na i-monitor sila or magkaroon ng follow-up program upang matiyak ang security ng bawat mga trainee. Isa pa sa concern ng mga ilang organization at employer ay baka po piliin ng mga trainee na lumipat sa mga prefecture na mayroong malaking pasahod compare sa mga province po. Kapag nangyari ito, magiging malaking problema din daw ito. Then next po is ang sumunod na balita na lumabas ay noong November 24, 2023 po, kung saan inilabas po ng advisory panel ang pangalan ng bagong system na maaaring ipalit po sa training program sa ngayon dito po sa Japan. Ito ay pinangalan nilang Ikusei Shuro Seido po. Wala pang formal na tawag or equivalent name nito sa English. Pero by looking sa meaning ng kanji po, it means developing the skill of workers po.
Ang magiging main objective nito ay hindi na gaya po ng dati na para ma-train ang mga foreigner trainee dito sa Japan for skill transfer at ma-share nila ito or ma-share nila ang natutunan nila dito sa Japan pag uwi nila sa kanilang mga bansa. Sa bagong system na ito, ang magiging purpose ay para ma-train ang mga foreigner worker or trainee po to develop their skill upang maging handa sila bilang skillable and responsible worker na kinakailangan o kakailanganin nilang Japan mismo in the future. Okay? Then next po na nangyari is yung submission po ng final report. Yung sumunod na balita na lumabas po ay noong November 30, 2023 po kung saan ipinasa na po ng advisory panel ang kanilang final report na ginawa nilang pag-aaral sa pag-abolish po ng trainee program. Ito ay pinasa po nila sa Japan Ministry of Justice at ang final report nito ang magiging basihan nila sa paggawa po ng final law or policy po tungkol sa gagawing pagbabago nila sa trainee program dito sa Japan. So after this, ano nga po ba ang maaaring mangyari o ano po yung mga susunod pang magaganap po? So matapos may labas at may pasa ang final report ng advisory panel, so ano nga ba ang mangyari? Kailan ito formal na magiging batas? So ito sa ngayon ang maaaring mangyari hanggang sa may sa batas ito. So una, ang final report na natanggap po ng Ministry of Justice ay kanilang i-review or pag-aralan po dahil ito mismo magiging basin nila sa paggawa po ng pagbabago sa rules and law sa pagsagawa po ng bagong policy. After that, titingnan ito ng Japan Present Administration for final adjustment po kung meron pa silang dapat baguhin o gustong idagdag sa isa sa batas ng mga policy. Then number 3, after doing that, after that na naipinanas na nila po ang lahat, now it's time for voting po mismo ng mga mababatas sa Congress. Bali yon, dadali nila sa Congress sila ang gagawa ng final approval kung dapat nga bang isabatas ito o hindi. So kung ang result ng botohan ay maging majority, approval po sila, then approve po, then it will be formally a new law. Dito na rin natin malalaman kung kailan na magiging start ang implementation at ang pinakadetalye ng bagong batas at policy nila sa bagong papalit sa trainee program ng Japan. So probably earlier next year po ay maisabatas na ito. So let's wait again at pag merong bagong news, I will post it sa Malago Facebook page po. Okay? So that's it po. I hope na naging updated na po kayo kung ano ang nangyayaring ginagawang preparation ng Japan government sa maring pagbabago, pagtanggal po nila ng trainee program, policy nila sa ngayon dito po nga po sa Japan. So follow us here in YouTube channel po at sa Facebook page namin para sa mga maaring pagbabago namin din pong ipapaalam sa inyo. So marami pong salamat.